Okay guys, hello! Welcome back sa aking channel. And today, na-miss kong gumawa ng lip swatches and review. And matagal ko nang utang sa inyo to guys. Sinabi ko sa Watson's Haul, I think last year. So ilang buwan na siyang nasa akin. Hindi ko pa ginagawa ng review. Itong Nichidoll Velvet Matte Lip Pencil. Kompleto ako ng shades. Sabi ko, bakit binili ko to kung hindi ko naman din gagawin? Kahit late to guys, sana kahit papano. Meron pa rin ako ma-share sa inyo tungkol dito. Okay. Ay, by the way, I have to say sorry pala kasi nung nakaraang video, alam ko medyo may kadaldalan ako pero madalas naman yun sa mga videos ko. Kung matagal na kayo nanonood, di ba mahilig naman talaga akong dumaldal. Pasensya na kayo guys. Ito na naman ako, kaya let me know kung masyado akong madaldal kasi pwede ko naman siyang i-edit out kung ayaw nyo ng daldalan part. Kasi ewan ko, pag nakaupo ako dito, pag kinakausap ko, parang ganun, kinakausap ko kayo, tapos ini-imagine ko yung mga thumbnails nyo, parang ganun. Yun yung nasa isip ko, kaya, tsaka kasi gusto ko maging comfortable sa harap ng camera, na hindi ko iniisip na camera yung nasa harap ko. Kasi kapag iniisip kong ganun, parang napipilitan ako sa gagawin ko. Parang ganun yung dating. So anyway, let's move on sa purpose ng video na to. I will be doing, yun nga, lip swatches and review nitong Nichidoll Velvet Matte Lip Pencil. I have the complete shades. 8 lahat sila. It cost 240 pesos. Mabibili siya sa Nichidoll counters sa Watson's. To be honest, yung 240 pesos, medyo mahal siya kasi mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit ha. So, ito yung packaging niya. Ayan, makikita mo dito sa likod, andyan yung ingredients. Good news sa mga ayaw ng paraben. Ayan, it's paraben free. 3 grams lang siya. Para sa akin, konti yun. Ito yung kabuuan niya. Ayan, ganyan lang siya kadami. So, sayang yung lalagyan, ano? Gusto ko yung lalagyan niya kasi para sa akin, mas madaling hawakan to. Mas madali siyang i-apply kasi nga it's pencil. So, parang hawak mo sa kanya ay parang pencil din, ganyan. Make sure na mag-snap lang talaga yung cap niya kasi kapag bumabiyahe kayo, tapos ito yung dala nyo, tapos naan mo siya, hindi nyo siya na-snap ng mabuti. Masisira talaga siya guys kasi sobrang lambot nito. Yung shade niya nandito sa dulong part, may sticker dyan. Maganda yung color selections niya. As you can see, lahat wearable. Wala yung sobrang titingkad na kulay na hindi bagay sa morena. So, thank you Nichidoll at medyo morena friendly itong mga shades na to. Except for one, ito hindi ko nagustuhan. Fetish Plum kasi, hindi even yung application niya. Dark siya. Ayan, dark. Sa skin, akala nyo hindi dark, pero pag nasa lips, dark siya. So, depende rin pala sa lips. Sometimes, pag gumagawa ka ng lip swatches, may iba na nagugulat sa shades. Guys, ganito yan. Merong mga lipstick kasi na parang nag-a-adjust din siya sa color ng lips mo. Depende rin sa kulay ng lips mo. Minsan, pag ma-pink yung lips mo, mas pink yung lipstick. Pag dark naman yung lips mo, mas lalong nagiging dark yung lipstick, something like that. So, yung finish niya guys, is it really velvet matte? Para sa akin guys, hindi siya velvet matte. Not matte at all. Hindi ko nga alam kung bakit nila tinawag na velvet matte. Para siyang satin. Para siyang regular lipstick. Ganun yung itsura niya. So, hindi talaga siya velvet matte. Kukuha ko ng ibang shade para makita nyo. So, let's try this one. So, you can see, satin. Nakikita nyo may shine pa siyang nagaganap dyan. According dito sa Nichidoll Cosmetics page, pwede mo siyang gawing lip liner or overall na lip color. Pero sa presyo niya na 240 pesos, might as well, yun na rin yung i-apply mo, diba? I doubt na magamit mo siya as lip pencil dahil sobrang taba nung dulo niya. Ginlide mo siya sa lips, kakalat na siya. So, hindi siya mukhang lip pencil. Kung medyo sensitive yung lips nyo, and yun ang ayaw nyo sa matte lipstick, kasi usually talaga ng matte lipsticks, medyo may tugging sa lips. Yung medyo mahirap siyang i-apply, parang nahihila yung lips nyo. Pero ito, sobrang dali niya, very creamy, sobrang dali niyang i-glide sa lips. Hindi kayo mahihirapan whatsoever. Moisturizing din siya. Very good yung pigmentation niya. True to its color, kumbaga solid talaga yung kulay. Isang glide lang, ayan, kuha kagad yung kulay. So, hindi mo na kailangan mag-doble-doble pa. Okay guys, dun muna tayo sa swatches and then babalik ako para sa second half ng review, okay?
foundation, dahil sobrang dali niyang i-glide sa lips, expect nyo na talagang minsan lalagpas kayo kasi sobrang dulas niya. So, expect nyo talagang zero tugging dito sa lipstick na to. It feels comfortable sa lips ko. Ang suot ko ngayon, this one is Cashmere. Ayan yung bestseller nila. Ito yung okay na okay pang everyday. Para siyang your lips but better. By the way, dinab ko to ng tissue kaya kung mapapansin nyo, medyo lighter na yung kulay niya. Ha? Yung amoy niya, amoy vanilla. So, para sa akin, mabango to. Hindi siya long-lasting dahil after a while, after mo kumain, pag uminom ka, talagang matatanggal siya sa labi. Pero nagiiwan siya ng stain. Madali siyang tanggalin. Kahit tissue lang yung gamitin nyo, matatanggal siya kagad. So, hindi kayo mahihirapan doon. So, para sa akin, yung 240 pesos, medyo namamahalan ako doon. Kasi, ina-expect mo marami siyang laman. Pero, pag tiningnan mo sa loob, tsaka pag ugali nyo na tinitingnan kung gaano karami yung produkto, magugulat kayo 3 grams lang, pero ang laki ng lalagyan. So, i-compare ko siya ha. Almost the same sila ng kulay. Yung Cashmere ng Nichido Velvet Matte Lip Pencil and yung Touch of Spice ng Maybelline Creamy Matte. Almost the same sila ng kulay. Pero ang pagkakaiba nila, kitang-kita nyo kagad na yung matte, yung creamy matte talagang matte siya. Unlike this one, di talaga siya matte. It's satin. Kasi makikita nyo may nagre-reflect pa yung ilaw sa kanya. Ito, 299 pesos yung regular price niya. Ito naman, 240 pesos. This one is 3 grams and this one is 4.2 grams. So, mas maraming laman si Maybelline. Kahit na konti lang naman yung difference nila sa presyo, let's say mga 50 mahigit, mas marami pa rin siya. And if you prefer matte, mas okay tong creamy matte para sa akin. Yung Velvet Matte Lip Pencil is okay if you prefer satin na hindi sobrang matte and moisturizing din. Yan. Okay din siya para sa dry mga nagfa-flakes kasi hindi siya nagsasettle dun sa pagbabalat kasi nga it's very para siyang melted, parang ganun. Kasi yung Cashmere yung pinaka-paborito ko. If ever maubos yung Cashmere, bibili pa ba ako ulit? I would say pass na lang kasi magkakulay naman sila ng Touch of Spice, ng Creamy Mattes. Marami. So, para sa akin, I think pass ako dito sa Nichido Velvet Lip Matte Pencil. Hindi talaga siya totally matte. Yun lang nakakalungkot doon. Doon kasi ako napabili kasi it's matte. Alam niyo naman ako, kahit ano na merong matte na nakalagay sa kanya, bet ko. Na-disappoint ako kasi hindi ko nakuha yung matte dito sa lip pencil na to. So, yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next one. Comment kayo sa baba kung meron kayong request ha. Bye!